Pinapakita ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangakong kaligtasan. Kaya naman nararapat na dalhin natin ang ating mga puso sa kaligayahan ng gabing ito. Subalit bago iyon, balikan muna natin ang ating mga nagdaang araw. Ang Kwaresma nagsimula at ito'y nakatuon sa ating pagbabago at pagbabalik loob. Ang katahimikan at kadiliman ng kamatayan ni Jesus at ang liwanag na ating tinanggap at binibendisyonan kanina, tagumpay ng liwanag sa dilim, tagumpay na sumisimbolo o isinisimbolo ng libingang walang laman o empty tomb, kahulugan ng wala na ang kamatayan at nanduna ang buhay si Jesus. Nangangahulugan ng tagumpay, masigit sa lahat, nangangahulugan ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng takot, sa kabila ng lungkot, sa kabila ng mga pag-aalinlangan at pagdadalawhati, mayroong bagong buhay na naghihintay. Sa kabila ng kamatayan, ay muling pagkabuhay. At tayo, bilang mga tagasunod ni Jesus, ay iniibitahang maging saksi sa muling pagkabuhay at pag-asa na iyon. Kanina mga kapatid, habang pinagpapasapasahan ninyo ang apoy mula sa liwanag ng ating kandila, meron po akong naalala. Noong kami po ay nasa mission area namin sa Bicol, sa isla ng Tanagan. Kung hindi po ako nagkakamali, ay sa Purok 6, sa isla ng Tanagan. Ang mga bahay po doon ay magkakalayo. Parang halos 1 kilometro ang layo sa isang bahay. At itong lugar na ito din ay malayo sa sentro. At isa pong kwento ng mga nanay ang tumimo sa aking isipan. Kapag daw po nawalan ng posporo ang isang bahay, ang gagawin po, tatakbo dun sa pinakamalapit na malayong kapitbahay. Pinakamalapit na kapitbahay at hihingi ng apoy. Imagine, in that place, even fire is shared. At syempre, habang hawak mo yung apoy, iwinawagayway mo para hindi ito mamatay. Inaalagaan ang apoy. At kapag nabuhay na yung apoy, naluto na yung kailangan lutuin, ibinabahagi ang resulta ng apoy na iyon. Marahil na magandang simbolo ng ating pinagdiriwang na muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating pagbabalik loob, sa ating paglalakbay sa linggong ito, sa buong linggong ito, buong puso at buong kababaang loob tayong lumapit kay Jesus. Buong puso at buong kababaang loob tayong humingi ng apoy. Apoy ng pananampalataya, apoy ng pagmamahal, apoy ng pagbabago, apoy ng kapatawaran. At sa ating pagpapatuloy ng buhay, tayo iniimbitahang ibahagi rin ang apoy na iyon, lalo higit sa mga nangangailangan nito. Hindi natin kinikimkim,
Hindi natin sinasarili. Ito'y palaging ipinabahagi. Mga kapatid, marahil itong araw, itong gabing ito ay imitasyon sa atin na sa ating pagtanggap kay Jesus, tayo rin ay inaanyayahan ibahagi siya sa iba. Sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay, dala-dala natin ang pagbabago sa ating mga puso. Sabi nga po, kapag natapos na ang Holy Week at walang pagbabagong naramdaman sa iyo, o pag wala kang pagbabagong nakamit, marahil kailangan bumalik sa simula. Sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang tradisyong ating pinagdiriwang. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagsasabuhay ng apoy ng pagmamahal, pagbabago at katapatan ng Diyos sa atin. Ibinabahagi at isinasabuhay. Kaya naman mga kapatid, itong gabing ito ay hindi lamang ordinaryong selebrasyon. Ito'y imbitasyon na sa ating pagtindig, dala-dala ang apoy, sa ating pagsasaliwa ng ating pagbibinyag, sa ating pag-uwi at pagdiriwang ng pagkabuhay ni Jesus. Nawa, dala-dala rin natin ang kanyang presensya sa pagpapatuloy nito. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Nawa, kung katapatan din natin dalhin ang liwanag na yun sa iba. Sa ating pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, nawa, dalhin natin ang apoy sa ating kampo. Dalhin natin ang pag-ibig at awang nagliliyab para sa kapwa natin at maging buhay na halimbawa tayo ng liwanag ngayon. Liwanag ni Kristo, liwanag ng muling pagkabuhay, liwanag ng katuparan ng pangako. Amen. Walang kahambing, basbasan mo itong tubig ng iyong ginawa upang aming magamit para sa mga tanim ay madilig, para makapawi ng uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ang iyong tinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong magandahang pagsatanan. Ginamit mo ito sa pagpapalaya sa kaalipinan ng iyong hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamamagitan ng tubig ay tinalagang maging banal ng anak mong mahal. Noong siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago mo kaming makasalanan. Ito namang tubig na ito mo ngayon iwiwisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming kulitain ay magpahiwatig din naman ng iyong pakikigala sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa pasunito ng pagkabuhay ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa misteryo ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya't saliwain natin ngayon ang ating pangako ng pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kahani ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo makapamuhay bilang tapat at maasahing
maasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Si Satanas ba ay tinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pang-akit ni Satanas upang sumuway, ng ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may harapin natin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo ang kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang mga katanungan ito. Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, kami ay sumasampalataya. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ating Panginoong Jesucristo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at nalulok sa kanya ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, kami ay sumasampalataya. Kung kayo makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, kami ay sumasampalataya. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayo mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ayun mga idol, tapos na po yung tapos na po yung misa. So pupunta na tayo sa salubong mga idol. Magsasalubong to ngayon. Nainom na ako ng tubig. Saan sila? Tapos na yung misa, punta tayo sa salubong doon.